Pag-usapan din natin intermittent fasting. Ano ba maganda pampapayat? Ano ba pros and cons nitong style na pagpapapayat? Meron kasi bagong lumabas na pag-aaral na balita na yung intermittent fasting daw ay pwedeng makasama sa puso. Kaya maraming nababahala, kaya ginawa ko rin itong video na to. So, alam nyo naman po, ang tips naman lagi naming doktor ay pare-pareho. Lagi ko naman sinasabi na moderation is key. Dapat common sense lang sa pagkain. Huwag sobra, huwag kulang, huwag masyadong ganado. Doon lang tayo sa hinay-hinay, swabe lang. Throughout the years, ang dami ng diet. Sa edad kong to, ang dami ng lumampas na diet na alam ko mula 1900 nga, iba nung inabot ko yung mga Atkins diet, Paleo diet, South Beach diet, Keto diet, ngayon may intermittent fasting. So, paiba-iba lang siya throughout the years, di ba? Pero yung sa ibang tao, pag may nakitang diet, eh gustong-gusto yun na. Para sa akin, anuman maging usong diet, ito pa rin ang basic principles. Meron tayong mga basic principles na dapat whole foods, mas fresh, mas maganda. Huwag processed foods, bawas sa matatamis. Sariling luto, balanced diet, laging balance. Huwag sobra carbohydrates, huwag sobra protein, huwag sobra fats, balance lang. Tapos, isa ding diet na lagi natin tinuturo, ito yung mga sa Japan, sa ibang bansa na mahaba ang buhay, eat 5 to 6 small meals in a day. So, kakain pa konti-konti lang, wag sobrang busog, pero throughout the day. So, ano naman tong intermittent fasting? Sa intermittent fasting, maraming style. Merong iba, hindi kakain ng 12 hours. Merong iba, 14 hours. Meron iba, 16 hours hindi kakain. So, ang pinag-uusapan dito, yung 16 hours na hindi kumakain. So, ang kain lang niya, ang pagitan lang niya, 8 hours lang. So, medyo mahirap yung ganong timing. Ano nangyayari sa fasting? Mamaya papakita ko yung pag-aaral pros and cons. Sa fasting kasi, after 8 hours na hindi tayo kumakain, naubos na yung glucose na nakain natin. So, ang mangyayari, after 8 hours, yung mga taba na natin ang gagamitin ng katawan, yung taba na. Tapos, pag hindi pa tayo kumain, bukod sa taba ang ginagamit ng katawan, pati yung muscle. Pwede na rin lumate yung muscle. So, pag sobrang tagal ng fasting, hindi rin ganun kaganda or pang long term. Pero nakakapayat siya. Di ba? Gusto mo ma-burn yung fat eh. So, may mga pag-aaral ito. May mga pag-aaral ang intermittent fasting sa short term, within 1 year, within 1 year. Kasi nga, hindi ka kumain ng 16 hours, 8 hours lang kain mo. Mukhang mas nakakapayat. Okay? May short, finalo up sila ng 1 year. Baka makapayat. Paano? Hindi ka nga kasi kumakain eh. Sa puso, bumababa ang blood pressure, parang mas okay sa short term in 1 year. Diba? Kaya lang, ito ang problema. Meron ding con tulad nitong pag-aaral na papakita ko mamaya. Kahit noon pa naman, kahit panoorin nyo yung mga lumang videos ko, lagi ko sinasabi, intermittent fasting, yung 8 hours ka lang kakain, palagay natin, ang kain mo lang 10 a.m. hanggang 6 p.m. Mula 6 p.m., wala ka ng kain, wala ka rin breakfast, 10 a.m. pa, hintayin mo. So, medyo mahirap yun. Kaya para sa akin, sabi ko, kung bata ka pa, baka kaya mo yung intermittent fasting. Pero pag senior ka na, o may diabetes ka na up and down ang sugar mo, hindi ko pinapayong. O meron ka ng sakit sa puso, o meron kang gamot na iniinom para sa sugar mo, 'di ba? O buntis ka, o nahihilo ka, eh, kung talagang hindi ka kakain ng 16 hours, lalo na kung may ulcer ka, kung may heartburn ka, baka hindi maganda para sa'yo. Kasi nga, naging uso siya. Pero hindi ko naman kayong pipigilan. Sabi ko lang, pag ganito kayo, diabetic, matanda, heart disease, marami nararamdaman, eh, doon na tayo sa normal diet. Doon na tayo sa normal na kumain pa konti-konti, buong araw, papayat ka rin naman. Yung mga nag-intermittent fasting, syempre 16 hours eh. So, pag gutom talaga,
irritable, yung iba medyo nadidepress, headache, nadidehydrate yung iba. Tapos, pagkakain na, napaparami naman masyado. So, medyo nagugulo yung katawan. Although, mas konti na lang dapat nakakain nila kasi 8 hours na lang yung kain nila. So, ito na yung pag-aaral. Ano lumabas dito pag-aaral? Actually, maganda yung ginawang summary nitong dalawang authors na nilagay nila ano yung mga positive studies and negative studies. Nilink nila sa actual medical studies. So, ito yung issue ngayon. Ang issue ngayon, may isang malaking pag-aaral, 20,000 people, finalo up ng maraming taon, tiningnan nila yung haba ng buhay at sakit sa puso at cancer ng mga taong normal eating, yung kumakain lang ng 16 hours ang kain in a day, kumpara dun sa intermittent fasting na 8 hours lang kumain or less pa. Ito yung nakita nilang resulta. Okay. Doc Lisa, focus mo. Nakita nila, pagdating sa ito yung controversial eh. Pagdating sa sakit sa puso, ayan no, yung kumakain ng 8 hours lang in a day or less, mas marami namamatay. Ayan o. P-value 0.006. Significant. Pero pag kumakain na siya ng normal, 10 hours kumain, 12 hours yan, nawawala na yung negative effect. So, yung super hindi kumakain lang. Yan. Pagdating, yan, heart disease na namatay. Ito naman, sa lahat ng tao, all-cause mortality, namatay sa lahat ng sakit, yung hindi rin kumakain ng 16 hours, ang kain nila 8 hours or less lang, may tendency din. May tendency din na mas harmful, pero hindi pa significant. Dumikit kasi sa line eh. Okay? So, parang may tendency, pero hindi sure. Ito hindi sure. Sa cancer mortality, walang connection. Parang hindi sure. So, dito lang. Sa heart disease, mukhang hindi maganda. Yan, no? Parang hirap yung puso pag 8 hours ka lang kumakain. Yan ang sinasabi nitong pag-aaral. Pero dapat natin tandaan, survey lang to. Survey lang. Tapos, tingnan nyo naman pagdating sa normal na kain, yung kumakain ng 5 small meals in a day, di ba? 16 hours kumakain, parang maganda rin sa puso, ayan, no? At sa katawan. Positive siya, ito. Hindi naman significant, pero okay yung normal eating, konti lang kakainin mo, di ba? Pag nagutom ka madaling araw, kumain ka konti, mas swabe siya. So, yan ang pinapakita nitong pag-aaral. Yan ang pinapakita. Kaya ang conclusion nila, pag hindi ka daw kumakain ng 16 hours, 8 hours lang ang kain mo, hindi daw maganda. Pero ganito naman ang tatandaan natin. Maraming pag-aaral. Okay? Gagawin kong pinakamadali. Ako ba nalilito dito? Hindi ako nalilito dito. Simple lang sa akin. Diba? So, unang-una, ano ang mga pro? Tingnan mo yung pag-aaral. Ang pro na studies, within 1 year, maganda daw yung intermittent fasting, pwedeng pumayat, bumababa yung cholesterol, yung high blood, kasi nga nagda-diet ka di ba? Pero dito naman sa angkon naman, in the long term, pag ginawa mo ng 5 taon, 10 taon, na 8 hours, kung ginawa mo pang matagalan, tapos kung meron kang sakit sa puso, may diabetes ka, parang hindi maganda. Pero hindi pa naman sure to. Pero may tendency na Maniniwala ba tayo dito? Ang problema kasi, meron ding mga ilang pag-aaral na nagsasabi na yung pagkain na laging pinapayo ko na 5 to 6 small meals in a day. Yung kakain na pa konti-konti, umaga, tanghali, gabi, pag nagutom sa madaling araw, konting saging, yung pinapakalma mo yung katawan mo, relax, mas maganda daw sa puso, maganda sa diabetes, yung dahan-dahan yung pasok ng pagkain. So, parang wala namang conflict. Tulad nga na sinabi ko, kung bata ka pa, malakas ka pa, overweight ka, gusto mo talaga mag-diet, pwede mo subukan. Pero kung may diabetes, may heart disease, may edad, o gusto mo yung normal diet lang, pwede rin naman. Like ako usually 12 hours hindi ako makain kain ko 6 p.m. Sa umaga, kain ko mga 6:30, almost 12 hours yun.
'Di ba? Pero 12 hours walang kaso eh. Ang ayaw nila yung 16 hours na walang kain. 'Di ba? Tsaka ako pag ginutom ako ng madaling araw, walang fasting. Siyempre nagutom ako eh. Inom ako ng tubig, kain ako ng saging, ayoko ma-dehydrate, 'di ba? So wala namang kaso siya para sa akin. Tulad na sinabi ko, yung basic principle hindi pa rin naman nawawala. Eat 5 to 6 small meals in a day. Moderation in everything, 'di ba? Wag sobra din ganyan yung gugutumin mo sarili mo, 'di ba? So nasa sa inyo pa rin po. Pero yan na po ang lumabas na pag-aaral. Hindi sigurado ba nakakasama? Wala makakasabi, meron pa naman mga future studies eh. Pero nga nakita nga natin kung 8 hours lang ang kain mo tapos may sakit ka sa puso, matanda, o may diabetes, o nagloloko blood sugar mo, o nahihilo ka na, 16 hours ka hindi kumakain, wala namang masama na kumain na lang ng normal. Total, isang diet lang naman to, ang dami naman diet na dumaan, di ba? Wala naman talagang magic eh. Kung gusto natin mag-diet para hindi magkasakit sa puso, marami naman tayong diet, bawas sugar, diet na yan, bawas kanin. Okay, nag-intermittent fasting ka, kinain mo naman lahat ng taba, lahat ng sauce, lahat ng kanin, nag-all you can eat ka naman, di pareho din. Hindi naman talaga yung timing yung mahalaga eh. Wala namang magic sa timing eh, di ba? Ang magic talaga, kung ano pa rin pinapasok mo sa katawan mo. Tubig ba? Dapat marami. Stress ba? Dapat bawasan. Gulay mo? Dapat damihan. Ito pa rin naman yung mga healthy foods. Diba? Nasa pagkain pa rin naman siya. Fiber-rich foods, prutas, apple, strawberry, gulay, cauliflower, broccoli, kangkong, more protein, bawas sa taba, itlog, pwede pa konti-konti. Diba? Tulog. Pag mas mahaba ang tulog, mas hindi ka kumakain, di ba? Kung mahaba tulog mo, halos 12 hours ka rin hindi kumakain. Pwede na naman yun eh. Actually, nakakapayat nga yung mahaba ang tulog. Bawas stress. Di ba? Anong iiwasan para mag-diet? Ito, matatamis. Ang daming sugar. Oh. Soft drinks, kahit diet drinks, iwas, iced tea, energy drinks, sports drinks. Healthy ang sports drinks, pero nakakataba pa rin siya. Sugary na fruit juice, prutas na lang, added sugar, alcoholic. Lahat ito, kung may diabetes, nagda-diet ka, iwasan. Tubig lang talaga maganda. Tubig, gusto mo konting lemon, unsweetened tea, black coffee, pwede naman. At tubig pa rin, walang calories, madaming benefits sa katawan, helps you lose weight. At exercise, kahit lakad-lakad lang, malaking tulong. Okay? So, dun lang tayo sa normal diet. Kung kayo ay nag-intermittent fasting 16 hours, natatakot kayo sa study, di bawasan nyo. Gawin nyo na lang 12 hours. Gawin nyo na lang 13 hours. Kasi sa 12 hours, 13 hours, okay na eh. Wala nang negative effect eh. Tapos, bawasan mo nyo na lang yung kakainin nyo. Pwede rin naman yun. Salamat po.